Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca Aguilar at ito po ang aking Day 224 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang paano ginagamit ng Diyos kahit ang masama para sa kabutihan. At ang topic natin ngayon ay primary cause. Sabi po dito yung concept na primary cause refers to God as the divine, invisible, and ultimate cause behind everything that happens. This concept affirms God's sovereignty in all events. Nothing is random or outside His control. Though He often works through secondary causes like people, nature, or circumstances, God remains the one who directs all things according to His wise and holy will. This truth doesn't make us robots. It gives us confidence that history and our lives are not in the hands of chance, but in the hands of a faithful God who works all things together for His glory and our good. At ang Bible verse natin ay matagpuan sa Genesis chapter 50 verse 20, "You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Sa Tagalog po, kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan, upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. At ang teachings natin ngayon ay number 1, God is a primary cause of all things. Ito po, yung ating Panginoon, di ba, yung mga nangyayari, siya talagang siya yung pinaka-primary, siya yung pinaka-mataas, siya yung kaalam, siya yung gumagawa na nangyayari, di ba? Lahat nga, kumbaga lahat, parang na-settle na mula sa umpisa hanggang sa dulo, alam na natin Panginoon. Kaya lahat ng nangyayari sa atin or sa bawat tao na sa atin ay lahat yun may lahat yun may meaning, kada may nangyari sa atin, mabuti man o masama. And number 2 po, God does not play dice or a game of chance. Ito po, yung si God, hindi siya yung naglaro lang, yung parang yung nangyari sa buhatin, hindi yung laro-laro lang na parang nagbabato lang siya ng dice at kung ano number tumapat yun yung gagawin niya, gano'n. Hindi po, talagang lahat po na nangyari sa mundo talagang totoo po lahat yun, wala pong game or kahit na walang filter, lahat na nangyari, lahat totoo, lahat planado na ating Panginoon. And number 3 po, God uses evil, suffering, even death for His purpose. Ito po, diba, lagi sinasabi lahat ng bagay may purpose, even na kasamaan at ang kamatayan ay ginagamit ng ating Panginoon para sa purpose niya. Kahit yung paghihirap na naranasan natin, lahat yung may purpose. Minsan nilalagay tayo sa hirap or sa pagdurusa natin upang mas tumatag yun tayo para sa atin yung ikabubutin, hindi yung ginawa para sa ikabubutin ng ating Panginoon, kundi para sa atin din. And application naman po, paano nito apply sa ating buhay, number 1, rest in God's control. Nothing happens outside His plan. Ito po, lahat po na nangyayari talagang plano ng ating Panginoon. Walang nangyayari na hindi na labas sa plano ng ating Panginoon. Talagang ang kailangan pa natin sa Kanya ay magtiwala na talagang lahat ng plano niya nasana lahat ng plano niya ay umayon sa ginagawa natin sa buhay. Kaya dapat lagi nakaalign yung ginagawa natin o yung buhay natin sa ating Panginoon para ganun yung plano niya ay maalin talaga sa atin ang tama. And number 2 po, rely in God's wisdom even while life feels uncertain. Ito po, yung wisdom na ating Panginoon, talaga mag-rely tayo dun, yung tawag dito, diba, sabi may knowledge and wisdom, mag-akma yung dalawa. Kasi kung may natutunan tayo sa ating Panginoon, hindi rin naman natin na-apply sa ating buhay, useless din yung knowledge na natutunan natin galing sa Kanya. Kaya ang kailangan natin yung mga knowledge na natutunan natin sa Kanya, apply natin sa buhay natin at mag-rely tayo doon. And number 3 po, lastly, let's respond with worship. God is working all things for His glory. Ano po, kailangan i-respond natin lahat ng mga nangyari natin sa buhay or sa piling natin ay magulo. Ang gawin natin ay mag-respond po tayo sa worship, yung sa pananampalataya sa ating Panginoon, pagsamba sa Kanya. Parang yun yung pinaka
pinakasusi natin, yung palaban natin sa lahat ng mga problema or mga pagsubok na dumarating sa atin. Kung hindi lamang po ang aking devotion ngayong araw, sana po minutunan kayo at po kung nakalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.